Hollywood TV. Kinusot niya ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay pinagtiritipan siya ng mga ito. Di yata't nakakakita siya ng diwata sa dilim. Gabi na noon pero kabilugan ng buwan kaya maliwanag pa rin ang paligid. Nakatunghay siya sa bakuran dahil ayaw pa siyang pansinin ng antok at hinihikayat niyang dumalaw sa kanya. Mula sa di kalayuan ay may natatanaw siyang figura. Parang hango iyon sa eksena sa pelikula. Puti ang suot ng figura, wari inililipad ng hangin ang laylayan niyon. Minumulto ba siya? Minamaligno? O pinaglalaroan siya ng kanyang paningin? Ilang segundo lumipas bago niya napagtanto na tao at hindi multo o maligno nakikita niya. Hindi lamang basta tao kundi kakilala pa niya. Si Bea. Napangiti siya. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ipinasya niya sa pupuntahan nito. Uy, nag-aaladiwata ka ba? Biro niya rito. Napaigtad ito sa kanya at saka natawa. Ba't ka ba nanggugulat? Ikaw ang naunang manggulat. Ang akala ko'y pinaglalaroan ako ng maligno rito. Tinitigan niya ito. Hindi naman sobrang nipis ng tela ng suot nito pero malambot iyon at sa pag-ihip ng hangin ay humahakap iyon sa katawan nito. Something tightened in the lower region of his body. Bigla-bigla ay nanikip ding daluyan niya ang hangin. They had kissed, but only barely. Kaya hindi tama, sa halip ay maling-mali na makakadama ng maigting na tensyon si Bea sanhi sa pagkakalapit nila ni Ralph. But the tension, the awareness, was definitely there. Hindi niya pwedeng ikaila iyon at napakahirap na hindi pansinin. So when he reached for her, the thought of warding him off never entered her mind. Instead, she willingly went into his arms. Naniniwala siyang matinong tao siya, kaya malamang ay pansamantala siyang nahibang. O baka ang akala niya ay matino siya pero hindi pala. Dahil sa mga sumunod na sandali ay hindi masasabing kilos ng isang matinong tao ang ginagawa niya. Ralph kissed her. She kissed him back. Parang mag-aapoy ang kanyang katawan at kahit anong pagtatangka niyang apulahin ang apoy ay hindi tumatalab yun. Kahit nga siguro lahat ng bumbero sa Luzon, Visayas at Mindanao ay magsanib puwersa sa pagbuga ng tubig sa kanya ay hindi magtatagumpay ang mga iyon na patayin ang ngayon na nag-aalab ng apoy. Everything happened too fast. Para nga sigurong panaginip yun. 1 minute, she and Ralph were kissing like theirs was no tomorrow, and the next thing she knew, they were inside his room. Iyon na ang tamang panahon para magwala siya. Magtatarang, sampalin nito, at saka siya tatakbo palabas ng silid. Pero mukhang hindi maintindihan ng kanyang katawan ang iniuutos ng isip dahil hindi nito sinunod ang mga iyon. Sa halip ay nanatili siyang nakakulong sa mga bisig ni Ralph. Kisarap naman kasi magpalibalanggo sa mga iyon. One thing led to another until there was no stopping the inevitable. And the inevitable, she discovered, was deliciously, gloriously satisfying. Kung sana lang ay pwedeng huwag na siyang bumalik sa tamang huwisyo. Dahil nang mahulasan siya, ay saka na siya pinutakin ng pagsisisi. Pero mabilis ding napalayas ang mga putakting iyon nang muli siyang kabigin ni Ralph at minsan pa ay magtungo sila sa lugar na mayroong sanlakasang butukin. Naunang nagising si Bea kaysa kay Ralph kahit halos hindi siya nakatulog. Sa kabila ng matinding pagod ay ayaw siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at lumabas ng silid bago pa may magising sa mga kasama nila sa bahay. Nagtungo siya sa sariling silid. Hindi nagtagal ay nakatulog siya, pero parang kakapikit pa lamang niya nang gambalain siya ng mga tinig. Dumilat siya at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita niyang may kataasan na ng araw. Napabalikwas siya ng bangon. Palabas siya ng kwarto na makasalubong niya si Choleng. Bigla niyang naalala si Ralph.
Itinanong niya ito kay Choleng. Nangamba siya na makaharap ang binata. Baka mailang siya. Naku, lumabas kane-kane na lang. Bebili raw ng bitso-bitsong gusto ni Lola. Nagkakalisik sa sela ang beseta niya. Ani Choleng. Bisita niya? Napakunot no ito. Yung dating girlfriend niya? O baka girlfriend na nga yata ulit niya? Si Ate Munit ba? Para siyang hinataw ng bakwan. Nanlambot kaagad ang mga tuhod niya. What had she done? Pero kahit ayaw niyang makita ang babae, ay hindi rin siya makakatiis na huwag alamin ang sadya nito. Nagpasa siyang tumuloy at magpalabas ng kwarto na wala lang siyang balak magpakita dito. Hindi pwede magka-girlfriend si Ralph dahil may asawa na siya, si Rose. Narinig niya sabi ni Lola Tansy. Nahigit niya ang kanyang hininga. Nangangati ang mga kamay niyang mamanudmot. Gusto niyang sabunutan ang career bandlang na buhok ng mahaderang bisita ni Lola Tansy. How dare the woman came here and dropped a bomb like that? She must be desperate. Kasing desperado mo ba? Usig sa kanya ng konsensya niya. Dapat nga siguro ay makarelate siya rito. In love din siya, kaya dapat ay alam niya ang pakiramdam ng isang nagmamahal. In love nga ako, kaya gusto kong patayin ng isang yon. There, she had admitted it. Tumigil na siya sa pagtatago sa katotohanan. Ang dali-dali naman siyang nahahanap. Inamin na niya na mahal niya si Ralph. At dahil mahal na niya ito, ay gusto niya itong ibaon sa lupa ang numero, unang kabribal nito. Ang babaeng kasalukuyang kausap ni Lola Tansy. Lola, makinig kayo. Muli sa pinagkukublihan ni Bea ay nakita niyang inabot ni Monet ang mga kamay ni Lola Tansy. Parang napakabait nito kung himig nito at ekspresyon ng pagbabasehan. Unawain niyo po muna sanang sinasabi ko. Hindi po si Rose ang babaeng tinutukoy niyo. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ani Lola Tansy. Nalilito lang po kayo. You have this condition called mild dementia. Ang epekto niyon ay ang pagkalito ninyo. Na paghahalo ninyo sa isip ninyo ang realidad at gawa-gawa lamang ng imahinasyon nyo. Apat mukhang nag-research ang Brunhilda. Ilang oras kaya ang ginugol nito sa internet para maunawaan nito ang may palapaliwanag ng maayos kay Lola Tansy ang kondisyon nito. Sinasabihan mo ba akong nag-uulyanin, ha? Himig na insulto si Lola Tansy. Opo, ulyanin daw kayo. Sapakin niyo siya, Lola. Napahiya naman agad siya at itinakbo ng isip niya. Dapat nga yata'y nandun siya at tumutulong kay Monet sa pagsisiwalat ang katotohanan kay Lola Tansy. Sa halip na umaasam siyang masapak si Monet. Hindi po sa ganon. Tagalaga lang mangyayari sa mga ganyang bagay. Naghalo-halo sa isip ninyo ang totoo at ang gawa-gawa lamang ng imahinasyon nyo. The truth is, Rose is not here. She never returned. Lalong hindi totoo na asawa siya ni Ralph. Ikaw yata ang may mild dementia, iha. Baka nga hindi na iyon mild. Parang si Verna para sabihin at paniwalain mo ang mga sinasabi mo. Hindi asawa ni Ralph si Rose? Kalokohan. It's the truth, Lola Tansy. Parang kasing haba ng enlek sa pasensya ni Monet. Kahit kaunting pagkainis, ay hindi nababakasan ang tinig nito. Ralph didn't tell you the real score because he knew you would never let Rose stay at the house with him if they are not married. Kalokohan. Iyon po ang totoo, Lola. Pwede niyo pong tanungin si Ralph pagdating niya. Mukhang may kung ano sa tinig dito ang tumagos sa nalalabo ang isip ni Lola Tansy. Bakit niya ako ginawa? Bakit niya ginawa sa akin yun? Niloloko lang ako ng apo ko? Gumaralgal ang tinig nito. Dahil mahal na mahal niya kayo, La. Ayaw niyang bigyan kayo ng sama ng loob. Bravo, Brunhilda. Marunong ka sumagot. Kahit nangangati ang mga kamay niyang sabunutan nito, nagpapasalamat siyang nabawasan ang sama ng loob ni Lola Tansy dahil sa paliwanag nito. But he fooled me.
Hindi lang ho niya alam kung paano niya ipapaintindi sa inyo ang totoo. Hindi niya totoong asawa si Rose? Hindi pula, pero minahal niya si Rose. They loved each other. It's just that it didn't last. At ang babaeng kasama namin dito, hindi siya si Rose? Hindi pa tanong ang pagsasabi ni Lola Tansy sa pangungusap na iyon. She's not. Siya ang caregiver niyo. Sino ka nga uli? I'm Monette, Lola Tansy. Girlfriend ako ni Ralph and I'm here because I need to speak to him. You see, I'm pregnant. Siya ang ama. Napasinghap si Lola Tansy. Ganon din ang reaksyon niya mula sa pinagtataguan niya. Pakiramdam ni Bea ay may sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Buntis daw si Monette. Ilang buwan na kaya? I'm 6 weeks pregnant according to my OB. Sabi ng pababae na animoy nabasa ang tanong sa kanyang isip. 6 weeks? Ibig sabihin, kailan lang may nangyari dito at kay Ralph. Pero ang sabi ng binata ay ano, wala siyang sinasabi sa'yo, gaga. Kung ganun, dapat kang panagutan ng apo ko. Ayoko magkaroon ng bastardong apo. Mariing pahayag ni Lola Tansy. She feared for Ralph and herself. Dami kasi siya sa galit ni Lola Tansy. Nang tumingin siya kay Monette ay nakangiti ito. Bakit nga ba hindi? Tagumpay ang misyon nito. It was obvious she got what she came for. Ayoko rin nga hong silang na walang kinalalang ama ang anak ni Ralph. Hinimasimas pa nito ang sinapupunang hindi pa kinakikitaan ng kahit maliit na umbok. Drama queen, mas malaki pa ang puson ko sa'yo. Ngalingaling isinghal niya rito. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Paniniyak dito ng matanda. Teka la, huwag kayong padalos-dalos. Lalabas na sana mula sa pinagkukublihan niya si Bea, pero bago pa siya makakilos ay bumukas ang pinto ng bahay. Ralph, sabay na bulalas ng babae at ni Lola Tansy. Nasa lilim ng punong mangga si Bea, payapa ang paligid. Walang anumang palatandaan ng unos na sumasalanta sa kanyang mundo. It was the time after all hell had broken loose. Pagdating ni Ralph ay kinumpronta agad ito ni Lola Tansy. Sa bihirang pagkakataon ay nanatiling malinaw ang pag-iisip ng matanda sa matagal-tagal na panahon. At least, long enough for her to give her grandson a peace of mind. And what a peace it was. Nagalit ito ng labis. Sinumbatan nito si Ralph sa panlilinlang nito rito tungkol sa pagiging mag-asawa kuno nito at ni Rose, pati na sa ginawa nito sa kasintahan. Is there a reason for her to get pregnant? Diretsahang pagtatanong nito sa apo nito. Ay, nagkamot sa ulo si Ralph. Bumaling ito kay Monette na mukhang nakapag-acting workshop dahil napakahusay nito sa pag-emote. I'm not sure, sabi ni Ralph nang bumaling ito kay Lola Tansy. Anong I'm not sure? Pwede ba yun? Bulalas ni Lola Tansy. Well, I guess so. Noon niya piniling umalis sa kinatatayuan niya. The scene had played out exactly as she expected it. Nang aminin ni Ralph na posibleng ito nga ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Monette, ay saka lamang siya napagtanto na umasa siyang iba ang kalalabasan ng tagpong iyon. But she had hoped in vain. Kung sabagay, bakit nga naman ba kasi umaasa pa siya? Napakalit ng tsansa na hindi totoo ang sinasabi ng kasintahan nito. Hindi na niya itinuloy ang pakikinig sa dramang nagaganap sa sala ng bahay. Sa halip ipatalilis na siyang umalis. Ano ba naman kasing idinadrama niya? Hindi porke may nangyari sa kanila ni Ralph ay nangangahulugan iyon na in love na ito sa kanya. It was different with guys. Alam niya iyon, pero pinili niyang kalimutan iyon. Bakit nga siya magagalit dito? Wala naman itong ipinangako sa kanya na kahit ano. Kung may dapat siyang kagalitan, iyon na yung sarili niya mismo. Tatanga-tangang kasi siya. Nanatili siya sa kinaroroonan hanggang sa matanaw niyang inihatid na ni Ralph si Monette sa kotseng nakaparada sa tapat ng gate. Bago lumulan sa sasakyan si Monette, ay dinampian pa nito ng halik sa pisngi si Ralph.
Dagling ibinaling niya sa ibang direksyon ng paningin. Pagkahatid ni Ralph kay Monette ay bumalik ito sa bahay. Ipinagpalagay niya si Lola Tansy naman ang aasikasuhin nito. Hindi na muna siya sumunod dito. Parang hindi pa niya kaya. Her heart was bleeding. Huminga siya ng malalim. Iyon ang alam niyang paraan para maibsan ang paninikip ng kanyang dibdib. Pero mukhang hindi epektibo iyon. Her chest remained as tight and as heavy as ever. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.